Good afternoon, Life Cavite. Yan. Good afternoon po and welcome sa ating D-Day. And truly po na kami po ay masaya na nakasama po namin kayo ulit. Kahit na maulan, malamig, pero isang mainit na yakap po para sa bawat isa. Batiin niyo naman po ang katabi niyo. Ayan, magandang hapon at welcome sa ating D-Day. Ayan, batiin naman po natin sila mga kapatid po. Ayan. And welcome po sa ating D-Day dito sa Life Cavite. In life, we are here to love God and love people. Ito po yung ating ito po yung ating action dito sa life, to love God and love people. Ako po si CJ, isa sa mga campus missionary in life. And I'm so glad to be here to serve with you. Kahit na last ko na itong D-Day, pero grateful ako kasi marami akong nakilala sa Life Cavite. And marami tayong kwentong ibabalita sa Life San Joaquin or Life Iloilo. And as part ng Life, we are a global family. And talaga pong kami masaya dahil may ginagawa si Lord dito sa Life Cavite. And sa buhay po ng bawat isa, ay naniniwala po ako katulad po ng ulan, ng bagyo. Sa buhay po natin may mga bagyo rin at pagsubok, di ba po ba? Lahat po tayo may mga pinagdadaanan. Kahit estudyante, mahirap, balik na naman ng pasukan. Ang iba, nag-celebrate ng kanilang graduation. And lahat ng bawat estudyante may pinagdadaanan, kahit kabataan. Maging mga magulang, di ba po? Kumakayod tayo para merong pang-provide sa pamilya natin. And tunay nga po na bawat isa sa atin dito ay may pinagdadaanan. Pero bawat pagsubok po na pinagdadaanan sa buhay, habang may buhay may pag-asa. Totoo po yun. And ngayon po, sa pagsimula po ng ating service, pwede po tayong tumayo. Ayan. Ngayon po, mag-worship po tayo kay God. I-worship po natin siya. At sa pag-worship po natin sa Kanya, basahin po natin itong text sa Hebrew chapter 12, verses 28 to 29. Ayan. Sabi po dito sa ESV version, "Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire." And dito po sa nabasa po natin, sinasabi po dito na bawat isa po sa atin, meron talagang pagsubok na pinagdadaanan. And minsan yung mga pagsubok na ito, dahil to sa ating mga sariling desisyon. Siyempre, hindi po tayo perfect. May perfect po ba dito? Hindi po tayo perfect. Lahat po tayo nagkakamali. And minsan, bawat kamalian na ginagawa natin, may pagtuturo na tinuturo si God. Minsan masakit yung pagtuturo, di ba? Pag magulang ka, pag alam mong masama yung ginagawa ng anak, sinasaway mo. Di ba? Minsan napapalo. At sabi dito, dahil mahal ka ng inyong ama sa langit, kaya tayo pinapalo, kaya tayo kinokorek. Pero yung pagpapalo ng ama sa atin ay pagtuturo para maayos tayo sa plano niya. Dahil sinasabi niya po dito, na dito sa mundo, walang permanente. Lahat dito sa mundo ay, kumbaga pa, it will lead us to distraction. Pero sabi ni God, si Jesus yung nag-lay ng foundation. Foundation na kung saan hindi siya matitibag. Si Jesus, lahat ng bagay sa mundo mawawala. Pero yung kanyang promise, yung kanyang ginawa, na ipinako siya sa krus, yun po ay may everlasting impact. At hindi na po yung magbabago. At sabi dito, sa pinasa natin, kaya dapat magpasalamat tayo for receiving a kingdom that cannot be shaken. Sino po dito nagagalak sa inyo na yung Diyos na ating sinasamba po ay buhay? Siya ang Diyos na hindi nagbabago? Kaya niya pong kumilos sa buhay niyo. Ano man pong pinagdadaanan niyo, kayang-kaya niyo yung gawin. Malungkot man po kayo ngayon, may pinagdadaanan, may away man po, or may challenge sa buhay niyo, naniniwala po ako na pag in-offer natin to kay God, sinuko natin yung buhay natin, yung mga pagsubok natin kay God, kaya niyang baguhin ito. And ngayon po, mag-worship tayo kay God. Huwag po kayong mag-alala dahil pag nag-worship po tayo kay God, puso niyo po yung tinitingnan niya, hindi yung pagsubok niyo. Handa na po ba tayong mag-worship sa Kanya?
Lahat po kayo ini-encourage ko na tayo po itaas natin yung kamay natin bilang paghanda sa pag-worship. At Lord, magpipray tayo. Lord, salamat po sa umaga na ito. Salamat Lord sa isang magandang panahon na binigay niyo sa amin, Lord God. Tulad nga po ng pagpapala, grace na nare-receive ng bawat isa, Lord. Bawat tao sa mundo, Lord God, ay nakaka-experience, Lord God, ng ulan. Kristiyano man o hindi. Pero salamat, Lord God, dahil ngayon, ano man pong pinagdadaanan ng bawat isa, ino-offer namin to sa inyo, Lord God. We will worship you, Lord God, this day, Lord God, as a church, Lord God. Salamat, Lord God, dahil ikaw po yung Diyos na nagbibigay ng peace, ng kagalingan sa bawat isa. At Lord, dapat lamang, Lord, na purihin ka namin, Lord God, dahil ikaw po ay sobrang mabuti sa aming buhay, sobrang dakila, Lord God. At Lord, marami ka pa pong ipapakita sa buhay ng bawat isa, Lord God. Umpisa pa lang to, Lord God, ng mga gagawin mo mabuti sa buhay namin. And Lord, dadakilain ka namin at pupurihin, Lord God. Salamat, Lord, sa oras na to. We worship you and honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabay-sabay po tayo nag-worship kay God. Good afternoon, live. Are we excited to worship God today? So before we start, can we give a hand to God as a celebration? Since I'm surrounded, my enemies I see. True love by you decided, freedom I shall see. No trouble, no trouble can destroy my hope. Love, the scars have made me whole. Turning down the voices of despair, for your promises I stand. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire. You are with me. You are with me. You have redeemed my life. No trouble can destroy my hope. Your scars have made me whole. Turning down all the voices of despair. All your promises, all your promises I stand. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire. You are with me. You are with me. You have redeemed my life. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire. You are with me. You are with me. You have redeemed my life. Your grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. Your grace, unfailing. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. Your grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. Your grace, unfailing. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. Your grace, your love, my victory. I walk the valley, trusting you. Your grace, unfailing. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. I will
when the waters rise. I will not fear though I walk through fire. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire. You are with me. You are with me. You have redeemed my life. Your grace sustains me. Your love, our victory, I won. The valley trust in you. Your grace unfailing. Your love, our victory, I won. The valley trust in you. Your grace sustains me. Your love, our victory, I won. The valley trust in you. Sing it one more time. Your grace sustains me. Your love, our victory, I won. The valley trust in you. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire. You are with me. You are with me. You have redeemed my life. You have redeemed my life. You have redeemed my life. Give God the Jesus today. Continue to worship. As we continue na i-worship ang ating Panginoon through singing, let's worship God through giving. So, i-share ko po itong salita ng Panginoon sa Acts chapter 2, verse 44 and 45. Sabi po dito, "And all who believed were together and had all things in common, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need." So ito pong verse na to ay nanggaling sa verse na kung saan ang mga nananampalataya sa Panginoon or yung mga naniniwala na kay God, yung mga believers, they are gathering like this. Katulad ng gathering na meron po tayo. And then sobrang infilled sila ng banal na spirito ng Holy Spirit and dinidevote nila yung sarili nila, yung buhay nila sa salita ng Panginoon. And not just only that, through fellowship, through gatherings, through breaking of bread and the prayers, and all came upon every soul, and many wonders and signs yung nangyayari sa during that time habang nag-gather sila. And you know what po, nung panahon na yon sa church, ni isang tao walang nangangailangan, because they are reflecting yung generosity ng Panginoon to the point of selling their everything para lahat ng mga taong nangangailangan sa church ay natutulungan. Hindi po ba na ang Diyos natin ay generous God? And kapag tayo, anak tayo ng Panginoon, nire-reflect din natin kung ano yung wangis ng Panginoon. And us, followers of Jesus, we are called to reflect the generosity of God. And now, as we give back our tithes and offerings to God, ayan, i-assist po tayo ng ating mga ushers, and meron din po tayo mga envelopes sa ating mga chairs. As a response, sa tawag sa atin ng Panginoon, to give generously para sa ating church, katulad ng ginawa niya sa atin, na ibinigay niya ang nagkakaisa niyang anak na si Jesus upang maging alay, sakripisyo sa ating lahat para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sino po dito na-appreciate natin ang Panginoon? God is a generous God. Lahat ng ating mga pangailangan ay tinutugunan niya. Amen? Sige po, manalangin po tayo. Lord,
Maraming salamat po sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang tatay namin sa langit. Na kapag tumawag kami sa iyo, ay sinasagot mo kami. Kapag umiiyak kami sa iyo, tinutugunan mo ang aming mga panalangin. Dahil ganun mo kami kamahal, Panginoon. And ganito ka din namin kamahal. Bilang church, Lord, isasosooli po namin ang ikapo, ang tithes and offerings namin sa iyo, nang merong fear and pag-ibig sa aming mga puso. Lord, i-bless niyo po ang aming generosity, naway marami pang mga pamilya, mga tao, estudyante, communities, Lord, na ma-reach ng pagpapala na in-entrust mo sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. And habang nag-gather po tayo dito, meron din gathering sa kwarto sa kabila. Ito po yung kids service natin. Okay lang po ba ipag-pray din natin sila? Sige po, Panginoon, maraming salamat sa aming mga kids, nasa kids room. Naniniwala kami, Panginoon, na kapag tinuruan namin ang mga anak namin, ang mga kabataan sa church ng salita mo, lalaki silang may takot sa iyo. So ngayon pa lamang, Lord, hanggang bata pa sila, estudyante pa sila, Panginoon, at turuan mo kami na maging mabuting magulang, maging mabuting ate, kuya, ehemplo sa kanila so that they would grow up having the fear of the Lord in their hearts. So that when they're already old, they will not depart. Yung good teachings, godly conduct na ibinigay mo at itinuturo mo, ngayon pa lamang na bata pa sila. Salamat, Lord. I-bless niyo po ang aming gathering. We honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Miracles, wonders, secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in all your grace, oh God. All the lies, fears and the doubts, so they melt away. When I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, in worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Sing all the lies. All the lies, the fears and the doubts, oh they melt away. When I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, in worship I will recall it all. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When I
read from Numbers chapter 13, verse 25. Sabay-sabay po nating basahin. Kung meron din po tayong Bible na dala, we can read. After exploring the land for 40 days, the men returned to Moses, Aaron, and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. They reported to the whole community what they had seen and showed them the fruit they had taken from the land. After exploring, this was their report to Moses. We entered the land you sent to explore, and it is indeed a bountiful country, a land flowing with milk and honey. Here is the kind of fruit it produces. But the people living there are powerful, and their towns are large and fortified. We even saw giants there, the descendants of Anak. The Amalekites live in the Negev, and the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. The Canaanites live along the coast in the Mediterranean Sea and along the Jordan Valley. But Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Let us go at once to take the land, he said. We can certainly conquer it. This is the word of God. Ngayong hapon sa atin, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat. Pagkat kami ay nagtitiwala sa iyo, alam namin, Panginoon, na ikaw ay kasama namin. Kahit pa, Lord, nakaharapin namin yung mga maraming obstacles and oppositions, pag alam namin, Lord, na kasama ka namin, hindi kami matatakot, hindi kami magkukulang, hindi kami, kumbaga, mag-shrink, Lord, because of our problems. But you are bigger than our problems. So, Lord, ngayong hapon, as we glean on your word, ipaalala mo sa amin, Lord, as Life Cavite, kung sino kami at kung sino yung God na meron kami. Ang God namin na makapangyarihan, ang God namin na napakamapagmahal, ang God namin na mabuti, ang God namin na tapat sa amin, pagkat ikaw, Lord, ay kasama namin. At ipaalala mo rin sa amin, Lord, ngayong hapon, kung ano kami. Kami, Lord, ay hindi lamang basta mga tao, pero kami ay mga anak mo na sumasamba sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede na po tayo maupo. As we ngayon, kanina, winnership natin si God, no? Pinapurihan natin ang Panginoon. Nagbigay tayo ng awit sa Kanya. We sing songs of praises to worship God. We also worship God through giving. And ngayon naman, i-worship natin, sasambahin natin ang Panginoon sa pakikinig by listening, by obeying, and understanding the Word of God. Sino sa atin, kapag pinapakinggan natin yung Word, minsan parang, ano ba yung Word? Ganyan. Pero alam niyo ba na tuwing pinapakinggan natin yung Word, ito rin yung form ng pagpapakita natin ng love kay Lord. Yan. So, amen naman. Yan. Lalo na yung mga, nandito tayo ngayon. And ako nga po pala si Ana. I'm your church planter, your pastor, serving here sa Life Cavite, Life Dasmariñas. And I'm very excited, no, ngayon. Excited po ba tayo to hear the Word of God, no? Yan. So, marami sa atin dito, it's your first time joining us dito sa Figaro. Yan. So, kung first time ninyo, or yung iba nakasama na natin before. So, hopefully, no, once a month pa lang naman tayo dito sa Figaro Coffee. Salamat po yan. Shout out Sir D and the rest of the crew sa baba. Narinig kasi tayo dun eh. So, siguro nag-service din sila habang nag-aano tayo. Ayan, so hopefully, no, once a month, we can gather together para sama-sama lang tayong mag-grow in our relationship with one another and of course, with our relationship kay God. So, ito yung picture natin last month. Yan, last month na pala yan. We were able, visit tayo dito ng Live Virginia. Nandito din si Pastor Ernie. Siya yung nag-preach, nagbigay sa atin ng Word ni God last time. And kung maaalala natin, sino yung mga nandito last month? Yan, last month. Ano yung topic last month? Diba? Tungkol yan sa pag-asa or hope. Diba? Ang sabi dun sa word, kung maaalala natin yan, recap na din para sa mga kaibigan natin na wala last month. Ang sabi ni Pastor Ernie doon, hindi lang tayo umaasa ng wala. Pero tuwing umaasa tayo, pinangahawakan natin
yung character ni God at yung pangako ni God sa buhay natin. So, ito yung meron tayong expectation na kung merong sinabi ang Panginoon, gagawin niya. Meron ba sa atin dito, meron tayong pinangahawakan kay Lord? Yung alam nyo na, kahit naman sa atin, no, whether matagal na tayo na kinikilala si Lord or whether ngayon na medyo bago pa lang, yung meron kayong inaasahan kay Lord. Yung alam ninyo na, ito yung buhay namin ngayon. Si Lord, i-restore niya yung mga relationships ko. Magkakaroon ng reconciliation. Lord, papaunlarin mo yung kabuhayan natin. Sa mga estudyante, Lord, makakatapos ako ng pag-aaral. Yung alam niyo yung pinangahawakan ninyo kay God. Meron ba sa atin? Ako lang na yan. Sa tingin ko naman po, siguro lahat tayo meron. Pero minsan, no, dumadating sa panahon na yung pinangako ni God, Lord, bakit parang hindi ba pwede na yung pangako mo parang instant noodles, no? Kapag bumili ka ng Lucky Me, yan. Anong favorite flavor niya sa Lucky Me? Yan, bulalo, matcha. Kasi masarap mag-cup noodles ngayon, magsabaw. Kasi medyo maginaw ngayon eh. Pero, naalala niyo ba yun na kapag minsan gusto natin yung pangako ni God sa atin, parang instant noodles na lang. Yan, tulad dito, instant na nawala. Kasi instant kong nabili. Yan. Instant kasi natin nabili yung mic natin, courtesy of Kuya JM and Kuya Josh. So ano pa siya, nag-a-adjust pa siya, no? Pero rinig naman po, no? Yes. Habang inaayos nila yung mic natin. So minsan, yung pangako natin, yung pinangahawakan natin kay God, minsan gusto natin parang instant noodles. Lagyan lang natin ng tubig, 3 minutes, and then boom, there's coffee. Actually, boom, there's a cup noodles, there's noodles, no? Pero madalas, yan. Or siguro sa mga medyo matagal nang nagwo-walk kay God, hindi lang ito madalas, pero lagi-lagi. May pinangako si God, pero meron tayong dinaraanan na pagsusubok, yan. Sa mga estudyante na gustong makatapos ng pag-aaral. Sa atin dito, pangarap natin yon, makatapos ng pag-aaral. Yan. Sorry, tapos na kasi ako. Pero sa mga students natin, di ba, pangarap natin yun. Gusto kong makapag-aral sa ganitong college. Gusto ko ng ganitong course. Pero minsan, hindi kaya ng magulang. Hirap. Hirap magpaaral. Meron naman sa atin dito nag-work. Gusto natin ng ganitong promotion, Lord. Kaya pipray ko, hindi lang ako maging ordinaryong empleyado, pero gusto kong maging employer. Yan. Pero minsan, ang hirap ng trabaho. Ba't parang sa work, pag ginagalingan mo, mas binibigyan ka ng trabaho. Parang hirap. Sa mga business owners natin, gusto natin ng ganitong business para yung business natin, magamit natin to bless the kingdom of God. Pero minsan may pagsusubok, no? Alam natin na meron ng pinangako si God at meron tayong pag-asa kay Lord. Pero sometimes we go through difficulties. So kung hindi lang ako yon, yan, sa tingin ko lahat naman tayo, you don't have to raise your hands. Meron tayong ganun kay God. So ngayon, we're going to look at a story ng isang bayan na meron ng isang lahi na merong pinangako sa kanila si God. Pero makikita natin yung opposition, yung pagsusubok. Paano sila nag-respond? At paano din nag-respond si God sa kanila? And ano yung matututunan natin on this story? So okay lang ba tayo? Yan? So, okay naman? Yan. So nagbigay na ako ng pathway natin for today. Yan. Meron na tayong daraanan sa natin, sa word natin. So ito yung story ng Israelites. Yan. So, Israelites, nung time na to, sila yung binigyan ni Lord ng promised land. Yung Israelites noon, just a quick trivia, yung Israel ngayon, yung nakatira doon, hindi na yon yung mga Israelites noon. Kasi nung time na yon, meron lang talagang promised land na pinangako si God. Pero dahil ngayon, na dumating na si Jesus, and ang sabi sa word, lahat ng naniniwala kay Jesus, lahat ng naniniwala kay God, they're also children of Abraham. They're spiritual Israelites. So, pero we still love the nation of Israel. We pray for whatever is happening na nasa hawak ni Lord, whatever is happening na sovereign pa rin si God. Pero during that time, itong mga Israelites, sila ay naalipin ng 400 years. Ilang days yun? Sa mga magagaling sa math, times 365 times. Yan. So, matagal silang naalipin. Sino sa atin dito, alipin tayo ng pag-ibig? Di naman siguro, no? Wala naman sigurong, slave. Wala naman yung mga boys natin dito, medyo natawa sila doon. Wala naman siguro. So, they were enslaved for 400 years, for so many years.
And si Lord, dahil sila ay piniling bayan ng Lord, ganun kasi ang Panginoon eh. Pipili siya ng isang tao o isang lahi para manahan yung presensya niya sa kanila. And they will be called the people of God. So pinili sila ng Lord. Pero naalipin sila ng 400 years sa Egypt. Pero, ang maganda kay Lord, hindi niya kinalimutan yung pangako niya sa piniling bayan niya. So, nagkaroon sila ng isang leader na pinili ni God, si Moses. At ngayon, patungo na sila dun sa promised land, sa lupang pangako, sa lupang pinangako sa kanila ni God. Pero nung nandun sila, malapit na sila, nasa border na sila eh. Kumbaga dito, kung mapapansin nyo sa Salawag, paano natin malalaman na Dasma na at Bacoor na? Merong isang arko na nakalagay, you're welcome. Kapag paru-paro festival sa Dasma, nagkakaroon nyo ng mga, ano diba, ng mga butterflies, yan. So doon mo malalaman na, teka lang, boundary na to. Nasa Dasma pa ako, ay patawid na ako ng Bacoor. Kasi pagkalagpas ng arko, konting tawid lang doon, bahay na namin. Kaya kapag nakakatulog ako minsan sa biyahe, kasi favorite ko yung gawin, alam ko na kapag boundary na, naku, kailangan nagigising na ako kasi bababa na ako. So yung mga Israelites, during that time, nandun sila sa boundary. Nasa Kadesh Barnea sila, boundary na yung papasok ng promised land. So sabi ni Moses, no, follow through mo na lang yung verse, CJ, habang, well, si CJ pala kaposisyonary natin sa live, San Joaquin, Iloilo. Babalik na siya ng July 8. So thank you, CJ, for serving. Yeah. Here sa live Cavite. Yeah. Yan, so, ayun. Nawala yung train of thought eh. Yun. So, anong nangyari? Sabi ni Moses, sige, nasa boundary na tayo. Merong 12 na spies, or spies yung term, pero sa ibang translation ng Bible, scouts. Sabi, puntahan ninyo yung land. Kumbaga, maging secret agent kayo. So, 12 sila kasi representing the 12 tribes of Israel. So, tag-iisa yun. Kasi 12 tribes sila. Kumbaga, 12 families. Yan. Tapos, puntahan ninyo yung promised land. Tingnan nyo kung matataas ba yung mga gusali, pag mataba ba yung lupa, pag profitable ba, kapag maganda ba, kapag marami bang nakatira. So, scout nyo lang yung land, tingnan nyo lang. At nag-scout sila ng 40 days. So, nangyari, 10 sila, tas 2, yan. Actually, may pangalan yung 10, pero hindi ko na nilagay dito kasi baka malunod tayo sa mga pangalan nila. Pero merong dalawa na, kumbaga, katanda-tanda, which is si Joshua and si Caleb. So silang 12, after 40 days, nag-scout sila. Nasa boundary ng land ng Israelites, pumunta sila doon, nag-scout sila for 40 days. After 40 days, bumalik sila kay Moses. Nakita na namin yung land. Yung sinabi mo sa amin na explore namin, grabe, ang ganda doon. Merong a land flowing with milk and honey. Wow! So kapag daw binungkal yung lupa, may Alaska na lumalabas. Hindi yun yung ibig sabihin nun. Hindi na kapag pinitas ninyo yung halaman, may honey na lalabas. Ang ibig sabihin, it's a metaphor na yung land, profitable siya kasi kapag yung mga cows ay kumain ng grass. Di ba? Cows, milk. Honey, bees, plants, flowers. Yan. So, it's a metaphor na a land flowing with milk and honey. Tapos ito, may dala kaming grapes. Kasi pagbalik nila, sabi ni Moses, yung produkto doon, kuha nga kayo ng sample. Sino dito kapag nag-grocery may mga sample products? May sample ng tosino. Sample lang yun, pero minsan yung iba doon na tumatambay. CJ, hindi. Sample lang yun, bro. So, free taste lang. So, kumuha sila ng sample. Ito yung grapes. Ang lalaki ng grapes nila. Kasi di ba yung grapes na yung gaganito na lang? Halos. Pero yung grapes malalaki, parang mga pandesal. Tapos dalawa yung may dala. Ganon kataba yung lupa. Ito nga, Moses, ito yung free taste. Pero Moses, ito, masyadong makapangyarihan yung mga nakatira doon. Malalakas sila. Galing sila doon sa lahi ng mga higante. Sa mga descendants of Anak. Anak pa lang to, paano pa kaya yung ama? Ang daming nakatira, mga Amalekites, nakatira dun sa may gilid, sa Negev. Tapos nandun sa medyo mataas na part, sa hill country, yung Hittites, Jebusites. Mga Moses, naririnig ko tong mga to na masasama yung ugali nito. Talagang papatayin talaga tayo. Ba't ganun? Papatayin nila tayo. Yun yung sabi. Tingnan nyo, 12 sila na scouts or spies.
Ang ganda sana, no? Sino dito? And bakit pala nila pinuntahan tong lupa na to? Kasi balik tayo ng onte sa first book ng Bible, sa Genesis. May pinangako na sa kanila si God. Sabi, Israel, nagsimula yan sa tatay, which is si Abraham, the father of faith. Meron na akong pinangakong lupa sa inyo. Land flowing with milk and honey. Maganda yung lupa na yun. It's for you. Para mag-dwell yung presence ko doon at mag-live kayo doon. Tapos napasa yan sa Israelites kahit nung sila ay naalitin. So alam na nila, they have an idea na yung land na yun, flowing with milk and honey. Sino sa inyo pag nakarinig kayo ng gano'n, sabi, wow, lilipat na kami doon. Maganda doon. Doon na ako bibili ng bahay. Pero anong nangyari? Pinangako na ni God yung promised land. Kung anong meron sa promised land, at sigurado na i-conquer nila. Pero nung nakita ng scouts, nag-iba yung perspective lang, hindi natin kaya. Ang lalaki ng tao doon, masyado sila makapangyarihan. Pwede na, ako lang to iniisip ko baka nung narinig ng mga, kasi nag-report yung 12 scouts, nandun din yung ibang mga taga-Israel. So they're hearing the report. Ano ba yan? Ganun pala doon, siguro hindi totoo yung pinangako ni God. Kasi may mga obstacle, may mga opposition. Siguro hindi talaga gusto lang ni Lord na patayin tayo. Sana pinatay na lang niya tayo sa Egypt, di na kami umalis sa slavery. Pero meron doon na isa, ang pangalan niya is Caleb or Caleb. Yung pangalang Caleb, kung nag-iisip kayo, ipapangalan sa mga anak niyo. Ang ibig sabihin ng Caleb is loyal. Loyal as a dog. Di ba ang mga dog, man's best friend? Di ba loyal sila kahit na, yan, si Olin, ano yan, fur mom yan. Yung loyalty ng mga aso, talagang iba. So, ganun din-describe yung type of loyalty kapag ang pangalan mo is Caleb or Caleb. Loyal, faithful, dapat. Sabi ni Caleb, try to quiet the people. Ano? Shh, gumanon siya. Ang ibig sabihin ng quiet dyan, alam niyo yung may batang umiiyak? Wala rin, naumpog siya, nadapa, nagbukol. Yan. Si Moses ganon. Ay, hindi pala umiiyak masyado si Moses. Si Primo na lang, yung isang bata. O siguro si Lex or si Ken, nung bata pa sila. Yung ibig sabihin ng quiet is, pag binuhat siya ng magulang, tapos, tama na anak, huwag ka nang umiyak, tama na. Ganon yung quiet people na hindi niya binuhat yung mga tao, pero ganon yung description ng pagka-quiet niya. Parang kinalma niya. Yun yung Tagalog. Kinalma niya yung tao. Hindi! Pumunta na tayo at once. Ngayon din. Puntahan na natin yung land. Kayang-kaya natin sakupin yun. Sabi ni Caleb. Sino sa inyo? Sabi nung 10. Kasi kasama ni Caleb si Joshua. Sila yung parehas na maganda yung land. Sakupin natin. I-take on natin yung pinangako ni God. Kasi yes, may pinangako si God. Pero kailangan natin pupunta. We have to conquer it. Pero yung 10, hindi, wag na lang. Nandun yung mga anak ng higanti. Ang daming tao doon, di pwede. Tingnan nyo 10 versus 2. Ibig sabihin, hindi porket madami, it doesn't mean na kapag majority view, that's the right view. Kasi bad yung perspective nila, yung report nila eh. Pero itong dalawa, so pwede pala na kahit minority lang, but if they are standing up with the truth, then they are right. Lalo na itong dalawa na to, si Joshua and si Caleb. Mamaya kasi si Joshua, later siya mag-a-appear sa story. But the other men, so yung 10, hindi natin kaya, mas malakas sila sa atin. So verse 32, kinalat nila yung bad report. Grabe! Medyo exaggerated nga yung report eh. Yung lupa na pupuntahan natin, yung nasa boundary, kakainin tayo ng mga tao doon. Wala naman yun sa initial report, di ba? Ano nangyari? OA. Yan, medyo OA na yung report niya. Nakita namin doon, ang lalaki, may mga higante. Alam mo, di ba higante? Kasi sila, ano lang, sino bang pinakamatangkad na tao sa buong mundo? Kailan ko lang si Yao, hindi ko alam kung naabutan niyo si Yao Ming, di ba? Mga 7-footer, 8-footer siguro, ganun. Or 12-footer kung meron man, ng mga basketball players na ganun. Sabi, nakita kami ng mga giant doon, sabi nung 10, kinalat nila yung bad report sa Israel. Alam mo, feeling namin, mga tipakulong lang kami. Maliliit lang kami, ganun din yung tingin nila sa amin. Tingnan nyo tipakulong ba yung mga tao? Hindi naman, di ba? Pero kung ano yung naging tingin sa kanila ng kaaway, yun na yung identity na kinuha nila. Kasi syempre, higante, giant, matatangkad na tao, compare mo sa mga hindi masyadong mga hindi masyadong katangkaran. Di ba? Compare mo
Sai CJ. Di ba medyo, pwedeng si Sai, hindi naman tingin sa sarili niya, tipaklong. Pero kung yun yung tingin ng kaaway at in-embrace niya na yung identity na yun, pangahawakan niya yun. Kaya kailangan mag-ingat tayo on how we perceive ourselves. Kailangan yung lente kung paano natin tinitingnan yung sarili natin. Hindi siya nakadepende on what people say. Pero nakadepende siya sa voice, sa reason ni God. Tapos ang nangyari, dito na, kakainin nila tayo, huwag na tayong pumunta doon. Umiyak yung mga tao. Hindi lang to iyak na gano'n na, yung parang nakikita natin sa sockbed na umiyak pag na-heartbroken. Hindi gano'n na iyak. Ang sabi dito, weeping aloud. They cried all night. Tapos nagrebelde sila sa mga leader nila, si Moses at yung kapatid niya na si Aaron. Sana namatay na lang kami sa Egypt. Sana namatay na lang kami sa desert. Bakit dinala pa kami ni Lord dito? Sana pinatay na lang kami nung may nakaaway kami. Yung mga asawa namin, yung mga baby namin, siguro kung isa si Kuya Irvin sa mga sa mga nandito. Moses, Aaron, si Ken, si Lex, si Ate Jean, si Jean, mamamatay lang kami. Ba't pa kami inalis? Ba't pa kami inalis ninyo dito, Moses, sa Egypt? Tapos anong nangyari? Hay nako, mamili na lang tayo ng bagong leader. Bumalik na tayo ng Egypt. Tingnan niyo to again. Ting! Pinalaya na sila ni Lord. May identity na sila as children of God. At pinatunayan ni Lord kung sino sila. Pero in the midst na may problema, may obstacle, parang medyo nakalimutan na nila kung sino si God, no? Parang medyo, balik na lang tayo sa Egypt, maging alipin na lang ulit tayo. Tagabuhat ng mga bato ng pero, panggawa ng mga pyramid. Ganun na lang yung buhay natin. Balik na lang tayo sa nakagisnan. Pero may promise sa kanya si God. So, minsan pala, kapag hindi malinaw yung pagtingin natin, kapag yung mga napapakinggan natin ay hindi tama, ini-stray tayo sa word ni God. Sometimes kahit yung pinangako ni God, hindi. Yung promise ni God sa akin, nauunlad yung buhay namin, hindi. Hindi ito mangyari kasi ito yung kinaharap namin eh. Ito na lang kami, manatili na lang kami na ganito. So sometimes that can happen. Tapos nag-connive sila. Mamili lang tayo ng bagong leader. Tapos ang nangyari kay Moses and si Aaron, they fell face down. Talagang, kasi according din sa ibang story sa Numbers, yung ibang part ng Numbers, papatayin talaga sila, si Moses at si Aaron, ng mga tao. Kasi nga kumalat yung bad report, so kailangan maingat pala tayo sa mga sinasabi natin as people of God. Kailangan, tayo? We speak life. Kasi pwede na kumalat din yon in the whole sa mga tao. Pero meron, eto na, pumasok na siya sa storya. Kasi nakatingin si Kuya Joshua at si Joshua. Inaantay nila na mabigyan sila ng airtime for this story. Pero nandiyan na sila. Sa verse 6, Numbers 14, two of the men who had explored the land, Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, tore their clothing. Hindi yung bigla na sila bigla na silang nagubad, hindi ganun. Parang, it's a sign na, it's a figure of strong emotion during that time. Sabi nila, maganda yung pinuntahan natin na land. It's a wonderful land. Kapag ang Panginoon, He is pleased with us, idadali niya tayo dun ng safe. Tandaan ninyo, rich land yon, flowing with milk and honey. Huwag tayong magrebelde kay Lord, huwag tayong matakot. Kasi, helpless prey to us. Tingnan nyo sabi ng 10 scouts or 10 spies, yung nagbigay ng bad report, para lang tayong tipaklong sa mata ng mga giant, kakainin nila tayo, huwag na tayong pumunta sa promised land. Pero ang sabi ni Joshua at ni Caleb, sila ay prey sa atin, in other translation, para silang mga tinapay. Yung mga kaaway, tinapay lang natin yun, kakainin natin sila. Yun ang sinasabi ni Joshua at ni Caleb. Grabe no, I wonder kung anong meron kay Joshua at kay Caleb na sa kabila ng ganun. So think of it na parang nandun para tayo nanonood ng Netflix. Tapos nandun tayo sa storya. Siguro kung, real talk lang. Kung kayo yung nandun, yung Israel, mas pakikinggan nyo ba yung 10 spies or 10 scouts? Oo nga, balik na lang tayo ng Egypt, pili na lang tayo ng bagong leader. Kunwari kung ako si Ana, dinala-dala tayo sa Figaro. Nasa mga sila.
Pero ba't gano'n? Ba't ganito dito? Dinala-dala kami, mag-plant ng church sa Cavite. Huwag na, balik na lang kami ng Nova. Pumili tayo ng bagong leader, patayin natin si Ana. Pwede gano'n eh. Natunto si CJ, huwag kami gano'n. Try pa kung pinangawa kay Lord na pangkapatid. Pwede gano'n eh, na, Lord, dinala nyo kami dito, tapos ito, may pangako ka sa amin na magkakaroon ng church sa Dasma. Pero bakit ganito yung nangyayari? Nawawala ng battery yung mic. Kahit bakit? Pero ginagawa ng paraan kasi ang pangako ni Lord, marinig niya yung word niya. So pwedeng ganun eh, na kung tayo yung nasa scenario, pwedeng parang tayo yung 10. Pero iniisip ko eh, up until now, ano yung meron kina Joshua at Caleb? Na pinanindigan nila yung pinangako sa kanila ni God. Tapos iba yung sinasabi nila, they speak life, they speak faith, they speak courage. Sabi nila, kayang-kaya natin i-conquer yung land na yun, huwag tayong matakot sa kanila. Tapos eto na, imagine niyo habang nagkakagulo ang senaryo, papatay na si Moses si Aaron, yung 10 spies nagkalat na ng bad report, yung mga tao sa Israel, nagre-rebel na sila, si Joshua, si Caleb, hindi, kaya natin i-conquer. Biglang nagsalita na si Lord kay Moses. Iiksian ko na lang sabi ni Lord dito, ano ba tong mga to, di pa rin naniwala sa akin, how long will these people treat me with contempt? Hindi ba nila ako paniniwalaan after all the miraculous signs I have done among them? Sabi ni Lord, verse 12, I will disown them. Yung Israel, X na sila sa akin. Papatayin ko silang lahat with the plague. Tapos, I will make itong mga nagrebelde na to, papaslangin ko sila, sabi ni Lord, I will destroy them. I will make you into a nation greater and mightier than they are. Isipin nyo pag si Lord nagsabi mo, no? Kasi di ba minsan meron tayong ganun kay God? Lord, ito yung pinangako mo, ito yung nangyayari. Ba't ka naman ganito, Lord, sa buhay ko? Bakit naman ito yung pinapadanas mo? Tapos siguro ngayon, and even sa akin din, as I was studying the Word, probably si Lord remind tayo nito. Bakit minsan we treat Him with contempt? Marami na siyang ginawa na miraculous na mga bagay sa buhay natin, di ba? Binigyan niya tayo ng bagong way of living, nirenew niya yung puso natin. Pero kapag dumadaan tayo sa pagsusubok at problema, minsan yung heart natin kay Lord parang, ba to Lord, ba't ka naman ganyan? Minsan nagaganon pa natin si Lord eh. Well, may choice siya. Papaslangin ko kayong lahat. Naku, sino sa atin pag narinig natin kay Lord yun, okay lang. Siyempre nakakatakot yun. Kung marinig natin kay Lord to. Pero tingnan nyo, no, tumalo na kasi ako on verse 17. Pero si Moses to, tingnan natin yung heart ni Moses. Sabi niya, nag-pray siya kay Lord, nag-intercede siya, namagitan siya. Sabi, Lord, wag naman. Siguro, sinamarize ko lang, wag naman, Lord. Patunayan mo na powerful ka. Kasi sabi mo, Lord, di ba, slow to anger ka. Hindi ka magagalitin. Punong-puno ka ng pag-ibig. So imagine niyo, nagre-rebelde yung mga tao, nagsalita na si God. Ayoko na, papasamin ko na sila. Pero yung righteous leader, which is si Moses, ang sabi niya, Lord, you're a faithful God. Hindi ka magagalitin. Punong-puno ka ng unfailing love. Pinapatawad mo yung mga kasalanan at rebellion. So imagine niyo yung mga ano yung nangyayari, no? Sa akin, parang kasi nakikita ko siya, hindi ko alam kung nagbabasa kayo ng Bible, no? Pero ganun kasi siya minsan, kapag story na ganito, parang na-imagine mo kung ano nangyayari. So imagine na si Moses, nagpi-plead siya kay God, Lord, hindi ka magagalitin, nagpapatawad ka, Lord. So, kumbaga, in introspection, or in another, sinasabi ni Lord, papaslangin ko na sila, I will disown them. Hindi, Lord, nagpo-forgive ka ng every sin and rebellion. Pero yung mga guilty, hindi mo pinapalagpas. Pero Lord, God of justice ka. Tapos, ang sabi ni Lord, ang maganda dito, dahil righteous si Moses sa leader, pinakinggan siya ni Lord. Sige, I will pardon them. Pero yung mga nagrebelde, yung generation na hindi naniwala, they will not enter the promised land. May bagong generation na papasok sa promised land. So, ibig sabihin, to cut the long story short, yung mga pinanganak yung mga nanggaling ng Egypt, wala sa kanila na nakapasok sa promised land, except si Joshua and si Caleb. Kasi sila yung mga nagrebelde. Pero yung mga Israelites, they wandered. Tandaan nyo almost a few months na nito, na nasa boundaries na ng Kadesh Barnea. It would take them from Egypt to the promised land, siguro mga 3 weeks lang. Pero nagpaikot-ikot sila dahil yung mga previous generation ng Israelites, matitigas yung ulo. Stiff-necked people, hindi nakikinig kay God.
Kaya dahil na rin sa katigasan ng ulo nila, and they refused to obey kay God, namatay silang lahat sa desert. Kasi 40 years silang umikot-ikot doon. Ang nakapasok sa desert, yung mga anak nila. At si Joshua at si Caleb. Sila lang yung nakapasok sa promised land. So, kasi si Lord, God of justice siya. Pero, binigyan niya rin ng chance yung mga anak. So, merciful God din siya. Ganun si God eh. Hindi lang siya loving, hindi lang siya just, pero parehas siya. Sabi niya, hindi sila makakapasok sa promised land. Pero yung mga anak nila, makakapasok. Pero ito yung kakaiba. Yung aking servant na si Caleb or si Caleb, he has a different attitude than the others have. Hindi yung attitude, hindi ganon. Ibig sabihin, in another translation, a different spirit. Alam niyo, ano yung different spirit? Parang ganito. Naranasan niyo na yung may kausap kayo. Tapos yung sino yung may kausap? Yung nakikipag-usap tayo, yan, di ba? Lahat naman. So kapag nag-agree kayo sa statement, pwede kayong mag-yes, okay, yan. Parang interact. So nakaranas na ba kayo na may kausap kayo? May kausap kayo, tapos pwede niyong sabihin na, nung nakausap ko siya, iba yung vibes niya. Parang nung narinig ko siya, parang may spark. Hindi gano'n. Hindi gano'n na ako eh. Pero it's more of na, alam niyo, nakausap ko si Tito Arthur, nag-speak siya ng faith sa akin, parang may iba sa kanya. Parang nung nakahalubilo ko siya, nakasama ko siyang naglaro ng Uno, yan, sa mga kids na nakaraan. Parang imbis na dayain niya yung Uno, hindi. Tapos parang ang calm-calm niya, hindi siya napipikot. Nag-uuno kami. Yan. Una isa card game. Yan. So, alam mo, nung nagbabasketball kami, tapos nakausap namin si Kuya Josh, parang kahit nag-bad trip na kami sa mga kalaro namin, parang may iba sa kanila, no? Naano nyo na yun? So, yun yung different spirit. Hindi yung iba talaga na parang, oy, may kakaibang spirito. Pero, they give a certain, hindi lang siya vibe eh, pero a certain attitude na iba yung sinasabi, yung nangyayari, pero when you talk to them, it's different. Yan. So, have you ever, naranasan niyo na ba na mabigat yung araw niyo? Ako mabigat lagi, everyday. Pero hindi masyadong magaan yung pakiramdam niyo. Yan. Hindi masyadong maano yung pakiramdam niyo. And then, nakausap niyo siguro si Sister Nor. Yan, siguro si Tita Joan. Tapos parang na-uplift yung soul mo. Parang na-encourage ka. Yun yung ibig sabihin ng different spirit. Pwede na marami kang pinagdaraanan, pero when you talk to a certain person, they have a different spirit. Si Caleb, yun yung meron. Si Joshua, yun yung meron in the story. So kapag may different spirit or different attitude, it means na meron tayong unwavering faith. Can you say that? Unwavering faith. Unwavering faith. In God's promises, even when faced with seemingly impossible obstacles. Kahit na sobrang imposible, di ba, kung nakikinig kayo sa story kanina, grabe yung obstacle na meron. Pero pinangako na ni Lord sa kanila yun. Hence, they call that the promised land. Pero when you have a different spirit, unwavering yung faith mo, ito kasi nagwe-waver to kasi umuuga. Wavering to, wave, from the root word wave. Pero ito, pasira pa tayo, bayan pa. Hirap ugain to. Ano to? Unwavering. Matibay eh. Not unless dumindol. Pero sana wag naman ngayon. Yeah. Pero wag po sana. Anyway, Lord in Jesus' name. Pero ano siya eh, kapag unwavering, hindi nauuga. Yun ang meron kapag may different spirit. Lalo ngayon, sa panahon ngayon, manood ka lang ng balita. Yung mga nations are coming against one another. Pero sabi rin sa word yun, di ba? Nations will rise up against one another. May mga tao, ang gusto lang nilang pakinggan yung mga teaching na okay sa kanila, pero hindi na align sa word ni God. May mga tao mag-aaway-away. Magkakaroon ng war, magkakaroon ng kahirapan, and then the end will come. Pinsan mapaisip tayo, ano ba ito? Ano ba yung nangyayari sa balitang ito? Yung unang manood. Kakatapos lang ng election. Sino sa atin nakaboto last May? Yan. Ano tayong lahat, di ba? Sa resulta, parang nagugulat tayo, even on the local elections. Bakit? Anong nangyari? So, kaya tayo, medyo may fear na tayo. Ano kaya mangyayari sa national elections after 2 years? So, sa lahat po ng 18 years old na, by the time
Let's vote. Yan. We exercise our right, our love for this country. Marinig mo yung balita, ang taas na. Nagulat ako, kumain kami sa Jollibee kanina, papunta dito. Yung spaghetti, 69 na, ala ko. 69, dati parang 39 na dati. Wala nang 39ers, yung corneto na lang, no? Sabi sa naabutan 20 pesos mo, ewan ko kung totoo pa yun. Pero hindi na. Golden era, di ba? Yung presyo ng bigas. Gold na rin. So minsan, pag pinakinggan lang natin, pag nagbase lang tayo on the social media, on what we hear in the news, pag doon lang natin, totoo ba Lord na Christian kami? Totoo ba Lord na follower mo kami? Ba't ito yung buhay ko? Ba't ito yung nararanasan namin as a nation or even on our personal lives? Kapag doon tayo nagdepende, we are like the 10 spies. Pero tandaan natin, si Lord, the moment na in-acknowledge natin yung Lordship ni Jesus, He has already called us to live a different life. So meron siyang pangako sa atin. Hindi nga lang agad-agad, hindi instant, like instant noodles, pero sabi sa word niya, walang pangako si Lord na babalik sa kanya nang hindi natutupad. Though His word will not return empty and void until it has accomplished its purpose. That's what the Lord says in the book of Isaiah. So, ibig sabihin, si Lord, meron siyang pre-promise. Pero when you have a different spirit, so yun yung different spirit, di ba? Different attitude. Meron tayong unwavering faith kay Lord. Kahit na dumadaan tayo ng seemingly, tingnan niyo yung word seemingly impossible circumstances. Pwede na mahirap siya, it's an obstacle, pero mukha siyang imposible. Pero ano ba yung seemingly in Tagalog? Parang. Mukhang imposible, pero hindi imposible. So, ano pa yung meron? Ano pang distinction? For me, as we have a different spirit as Life Cavite, as we take on the promised land, so pwedeng hindi talaga yan lupa pero ako I believe na si Lord, He has called us into a place where we can gather weekly, yan na mas maliwaliwanag, yan, meron talagang pinangako si God sa atin for Life Cavite. And alam ko na each and every one of us, merong pre-promise si Lord sa inyo. May pinangahawakan kayong pangako kay God. Tama? Lahat tayo, tama? We all have a promise na pinangahawakan natin kay God. Pero para mas maintindihan natin, kung ano yung different spirit, kailangan malaman natin kung ano yung hindi. Tama? Yan. So I have five truths to share today na observation within our word. Ito yung number 1. A different spirit speaks life. Tulad ni Caleb kanina, puntahan na natin yung lupa, let us go at once, we can certainly conquer it. Sabi ni Joshua, mga tinapay lang sila sa atin, kaya natin silang i-conquer. They speak life. But, a negative spirit complains and grumbles. Puro reklamo, hindi natin kaya, malalaki sila. Pero, in fairness naman dun sa 10 spouts, hindi lang, totoo naman yung sinabi nila, pero medyo exaggerated. May pagreklamo, may pagko-complain. Minsan, nandun tayo sa point na kapag negative spirit, always complaining, always grumbling. Sabi nga ni C.S. Lewis, or ng isang author, words create worlds. Ibig sabihin, minsan kung ano yung sinasabi natin, that becomes our identity. Say for example, kapag ang mga anak natin, yan sa mga magulang, pag ang narinig nila sa magulang is always negativity, binubuli sila ng mga magulang nila, laging, the parents would make them feel na failure yung anak ko. Di ba minsan naging identity yun ng anak? And sa atin, siguro sa mga lumaki na, sa atin na in a dysfunctional family, sometimes ganun Kung ano yung sinasabi ng magulang, minsan natitake natin yun. Minsan naging identity natin yun. Kaya kailangan, sa mga magulang dito and sa mga soon-to-be parents, syempre siguro lahat naman tayo, may desire na maging parent one day, kahit estudyante pa kayo, kailangan mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin. Kasi that can create worlds. Kung ang lagi naririnig sa atin, grumbling, complaining, reklamo dito, reklamo doon, mag-browse ka ng social media, puro reklamo, puro rant. Tapos yung pa yung lumalabas sa atin, sabi nga ni Coach Lyra kanina, kung anak tayo ni God, nare-reflect natin yung character niya. Anong God ba yung meron tayo? Loving God. May justice siya, God of justice siya, pero He's a God who always encourages us. Kaya we have to be careful. If we want to be in a different spirit, we always have to speak life.
How do we speak life? Number one, pag may mga sinasabi tayong bagay, may mga konsekwensya. Yan. Hindi na kapag sinabi mo na, walang epekto sa taong nakakahalubilo natin yun. Minsan, madalas meron. So kaya kailangan, if we are people of God, if we have a different spirit, we speak life. Ano ba yung narinig nila sa atin kapag nagba-basketball? Mga ano ba? Mga speak death ba? Hindi naman, di ba? Pero speak life, ang ibig sabihin nun, we encourage them, and lalo tayo, kasi believers tayo eh. We believe in God. So maganda na yung narinig nila sa atin, ng mga tao sa atin. It's about speaking life. Dati kagalit mo, galit na galit ka, gusto mo na siyang murahin. Maglalapag ka na ng mga 3 bars ng mura dun sa kagalit mo. Pero dahil we are of a different spirit, can I pray for you? Ganun na yung mga sinasabi natin. No? Word na ni God. Sometimes, most of the time yung sinasabi natin. So yun, careful lang tayo on how we speak. Pangalawa, a different spirit looks forward, but a negative spirit looks back. Meron ba kayong tao na na-encounter na puro inuungkat na lang yung nangyari in the past? Puro yun na lang, tapos na eh. Inuungkat pa. Kaya nga siya nasa past kasi it's in the past. Kanina, nung mababasa natin sa word, anong sabi ng mga tao? Pili tayo ng bagong leader, balik na lang tayo ng Egypt. Ano yun? Looking back. Pero anong sabi ni Joshua and ni Caleb? Puntahan na natin yung land. Yun yung pinangako sa atin ni Lord. Ibe-bless tayo ni Lord kapag sumunod tayo sa Kanya doon. Anong meron? A different spirit looks forward. Question. Kumusta tayo when it comes to that? May mga bagay pa rin ba in the past na inuungkat natin na alam natin hinil na tayo ni Lord? Ito, even sa akin nangyayari. And alam niyo yung minsan na Kristiyano naman na tayo, we follow God. Pero minsan yung kaaway, nire-remind tayo ng mga kasalanan natin sa past. Hindi, ito na tayo eh. Hindi, ganito ka talaga eh. Hindi, ito yung nagawa mo dati. Pero ano bang sabi sa word? Kaya importante yung word ni God. Kaya nga natin pinag-aaralan yung word ni God. Ito yung identity natin kay God eh. Sometimes, nire-remind pa ng past. Nag-remind yung enemy ng past natin. But we always have to, ni Lord eh, ito na yung identity ko. Chosen na ako, royal na ako, holy na ako. Kasi believer na ako, kasi in Christ na ako. And that, kapag ganon, we can move forward. Ang gusto kasi ng enemy, Life Cavite, manatili lang tayo kung nasan tayo. Hatakin tayo sa past. Para hindi tayo makamove forward. Kasi alam ng enemy na kapag sumunod tayo sa kay Lord, minahal natin siya, unstoppable tayo. Sabihin nyo nga, unstoppable. Walang makakapigil sa atin. Sabi nga ng isang theologian, bigyan mo lang ako ng 10 tao na passionate kay God and we can change the world. Ilan tayo ngayon? Less than 50 tayo ngayon, pero hindi naman tayo less than 10. Pero kung lahat tayo passionate kay God, we can change the world. Amen? We can conquer the land. Kaya natin na panghawakan yung promise natin kay God. Ang gusto ng enemy, itali lang tayo sa past. Doon na lang tayo, para hindi na tayo makagalaw, para hindi tayo makamove forward. Pero I want to encourage us right now, let us have a different spirit to always look forward in what God has promised us. At yung nagsusustain sa atin, backing on from Pastor Ernest preaching last month, yung pag-asa natin na kay Lord tayo. At hindi niya tayo pababayaan. Having a different spirit, unwavering faith sa promises ni God, even when faced with seemingly impossible circumstance. Third observation, a different spirit focuses on the potential. But a negative spirit focuses on the problem. Pag negative yung spirit, ito yung problema. Ito yung mga nila live group ko, parang ano nangyayari sa kanila. Puro sila problema, puro sila ganito, puro sila ganyan. Negative spirit. Pero when you have a different spirit, itong mga nila live group kong estudyante sa Gentry, world changers tong mga to. Hindi lang sila mga basta estudyante na pero mga world changers, tulad nga ng theme natin, burn brighter. Mag-aalab kayo ng mas maalab pa kaysa sa mga magulang nyo. Kaya sa mga coach ninyo. Sa atin, sa family natin, no? Pwede na mag-focus tayo sa problema. Mahirap pag-aral. Poverty, ito yung meron. Pero potential. Sabi nga ni Ate Jenny, yung anak ko, ano yan, high honor yan. Diba? Sino po ba sa kanila? Lahat po ba sila? High honor, no? Or
talagang mataas ang grades ni Bernadette. Bernadette. Saka, syempre, nag-aaral naman tayong lahat, Masipag mag-aaral. Nakita ko yung nag-live group kami sa Sitio Bato. Grabe yung Sitio Bato. Solid yun. Punta tayo doon next time. Hindi nag-live group na kami. Tapos dumating yung dalawang bata, si Bernadette, si Grace, at si Bernadette. Mga galing school, galing kayong school. Tapos binida sila. Siyempre, pag nanay, bibida mo yung anak mo. Yung mga anak ko, masisipag yan. Yung mga anak ko, kahit si JN, si JN. Ano yan? Nag-serve yan sa church nila, ganyan. Anong tawag doon? Focuses on the potential. Kapag negative spirit, you focus on the problem. And that's what the enemy wants. Mas stuck lang tayo sa problema na para siyang hamster na nasa wheel na umiikot-ikot-ikot sa utak natin. Kasi hindi na tayo makagalaw. So, as people of God right now, Life Cavite, do we want to focus on the problem? Kasi ngayon, pwede natin tingnan, may problema yung church, may problema, pero mag-focus tayo on potential. We are world changers. We are who God has called us to be, His chosen people, royal and holy. A different spirit, fourth observation, always trust in God's word. But a negative spirit doubts God and His word. Ito na. A different spirit always, sabihin nyo nga, always. Trust in God's word. Trust in God's word. Pero pag negative yung spirit mo, laging, talaga ba nasabi ni Lord? Ito ba talaga yung sinabi niya? Kapag may mga time na gano'n na yung tanong natin, ito ba talaga yung sabi ni God? Balik tayo. Kasi, throwback yan sa nangyari sa Genesis chapter 3. Nung nag-doubt si Eve and si Adam, kasi tinempt sila ng serpent. Sabi ba talaga ni Lord? So kapag may mga doubt na gano'n, kinakancel natin yon. Hindi, different spirit kami. Ito yung sabi ni Lord. Sabi niya, kung meron tayo dito na yung mga family members natin hindi pa nakilala, sabi ni Lord, the rest of my household will be saved. Sabi ni Lord, He has given me a hope, a future and a hope. Alam ni Lord yung mga plano na meron sa akin. Sabi ni Lord, I'm already chosen, royal, and holy. And another thing, a point in verse 3. Sometimes the enemy wants to remind us of the problem. But let me say this sa atin. Let us remind the enemy who our God is. If yung kaaway, nire-remind tayo lagi, ito yung problema, ito ka. I think it's now the time, Life Cavite, to remind the enemy kung sino yung God na meron tayo. Na yung God natin is a powerful God, He's a merciful God, He's a loving God. And lastly, a different spirit enters the promised land. Kasi nakapasok si Joshua at si Caleb. At yung mga anak pero yung 10 spies and yung mga older generation na nagrebel, nag-wander lang sila sa desert at nagsimatayan sila doon. Anong ibig sabihin nito? Mamamatay yung mga magre-rebelde? Hindi. Ibig sabihin nito, baka lang, it's a baka. Kapag hindi tayo naging matapat na sumunod kay God, baka ang makita natin, yung mga anak natin, sila yung, alam niyo yung feeling na gano'n na yung mga anak niyo, pamangkin niyo, sila yung sobrang maalab kay Lord, kasi ikaw parang kang naiwanan. Parang, ako yung una naging Christian sa family, but yung mga anak ko, sila pa yung mas encouraging ako, parang nag-wonder lang ako. So kapag negative yung spirit natin, different spirit, hindi siya different spirit, pwedeng ganun yung mangyari. Nakikita natin yung mga anak natin, yung next generation, na-fulfill na yung promises ni God sa kanila. Pero pwedeng tayo ng mga older, yan, kasi kaway-kaway tayo sa mga young pro, yan, na dating mga estudyante, nandun na tayo sa medyo in-between. Kasi meron tayo dito mga young at heart, mga parents, yan. Meron tayong mga next gen, yan, mga students natin, medyo marami-rami sila ngayon. Pero meron ding mga in-between. Young pro. Meron kasing young at heart, young pro. Nasa gitna. Tayo yung nasa in-between. Siguro para tayong Joshua and Caleb, nasa in-between sila eh. Kasi nung pumasok sila ng Promised Land, after 40 years, sila na yung medyo ugod-ugod nun. Joshua and Caleb na. Yung mga young at heart during their time, dahil hindi naniwala kay God, they perish in the Promised Land. Ang nag-succeed yung young generation, yung mga pinanganak in the desert. So, minsan ganun tayo, nakikita natin yung next generation, maalab sila. Pero tayong mga parents or, minsan, ba't kaya ganun, no? So, hopefully we don't, and ang maganda, kay Lord,
every gising is a blessing. Hindi ibig sabihin, natawa lang ako, pero totoo yun. Na tuwing gigising tayo, every day is a reminder for us na Lord, may bagong araw ka na naman na create. Ibig sabihin, binibigyan mo pa rin kami ng hope and chance to change. So, ang prayer ko, hindi tayo mag-wander sa promise, sa desert. Pero lahat tayo, makapasok tayo sa promised land. A metaphor na kung ano yung pinangako sa atin ni God, individually, as believers, and collectively, as a community here in Life Cavite, we get to enter the promised land. So, yun yung question as we break out into small groups later. So, magbe-break out tayo. So, yung mga students natin, groups of 3, mga young pro natin, mga parents natin, we get to break out. Ito yung question natin. So, ang daming observation, di ba? 5. Or pwede naman na panghawakan lang natin ito yung different spirit. Unwavering faith sa promises ni God. So, together, as Life Cavite, paano tayo magkakaroon ng different spirit? May mga time ba na hindi tayo different spirit, nandun tayo sa negative? And paano natin ma-apply yung word na narinig natin ngayon? So, one of the applications that we can have, that I can give to us, is maybe September to, but we will have a Life Day. Yung Life Day natin, it's a retreat. One-day retreat lang siya, na kung saan, if you're going through 1-to-1, or naka-chapter 4 kayo ng 1-to-1, or natapos na, then you can get to experience God in a deeper level. So, September yan. Wait na lang po tayo na announcements kung kailan. Pero that's also a way na, kung meron tayong negative spirit, or kung meron tayong ibang perception pagdating kay God, then you can join us sa Life Day yan. Yung mga students natin, our families, or sa mga hindi nakasama last time, we can join sa Life Day. We can also go through 1-to-1. Kapag nag-1-to-1 tayo, kay Olin ko ito narinig when we did our 1-to-1 last Friday, ba? Thursday. Last Thursday. Thursday? Thursday. Sabi niyo, parang iba no kapag may 1-to-1. Different spirit eh. Pero sa totoo lang, na-encourage niya din ako. Even yung nag-1-to-1, na-encourage din. Yun yung maganda. Dapat bigyan pa natin Life Cavite ng mas maraming avenue na hindi lang tayo once a month nag-meet ng ganito. Pero may couples life group. Yan. So, talking about life group, nagpupunta tayo sa Gentry. Hopefully, yung mga taga-Dasma, nag-meet din tayo. Pupunta tayo sa sitio. So that, maghahawaan tayo ng different spirit. Ibig na puro negative yung meron. Pero, nag-encourage tayo. We speak life. We always trust in the Word of God. Ina-encourage natin yung bawat isa to enter the promised land. Kaya kung hindi ka pa connected sa 1-to-1, kung hindi ka pa connected sa live group, at once, ito na yung chance. So, meron pa naman tayong time until 5 pa tayo dito. Habang nag-fellowship, habang nagbe-breakout session, get to encourage one another. So, let us all stand up and let's pray. So, pray tayo dito. Sino sa atin na-encourage tayo ng word natin this afternoon? Marami lang talaga yung observation kasi there's really so much more na kaya nating matutunan sa word ni God na mauuwi natin. Pero ito lang, when we have a different spirit, unwavering yung faith ni God, may tiwala sa pangako niya, naniniwala lagi sa word niya, laging speaking life, not complaining, lagi na encouraging. Sa kabila ng mga narinig natin ngayon, it doesn't mean na wag na natin i-accept yung nangyayari sa mundo ngayon, ha? Of course, kasama yon. Pero as people of God, we should have a different spirit. As we continue to love Him and to love His people. Pray tayo. Lord, we thank you for this afternoon. Thank you, Lord, for reminding us through your word na, Lord, patawarin mo kami kung minsan yung attitude ng heart namin, parang kami yung 10 scouts. Parang kami, Lord, yung the rest ng Israel na gusto namin magrebelde, gusto namin tumalikod sa'yo. Pag may mga time, Lord, na nahihirapan kami, minsan, Lord, nakakalimutan namin yung pangako mo sa amin. Minsan, Lord, nakakalimutan namin kung sino kami. Minsan, Lord, nagpapadala kami sa sinasabi ng kaaway na bumalik ka na lang sa past mo. Balik ka na lang dun sa dati mong buhay bago mo nakilala si Lord. Lord, patawarin mo kami kung may mga time na ganun kami sa'yo. Minsan, Lord, imbis na ang narinig sa amin, speaking life. Minsan, Lord, grumbling,
complaining, minsan Lord, nagchichismisan pa, which is Lord, yun yung mga bagay na ayaw mo. Kasi Lord, hindi yun yung identity namin as your children eh. Pero Lord, right now, we want to have a different spirit. Like you, like Joshua and Caleb, Lord God. Na imbis na nakita nila yung problema, nakita nila yung potential. Imbis Lord na bumalik sila sa past, but they looked forward. Imbis Lord na magduda sila sa word mo, nagtiwala sila Lord sa pangako nila. Imbis Lord na magreklamo sila, ano ba naman to, 2 lang kami out of 12 spies na maganda yung report. Imbis Lord na magreklamo sila, but they spoke life. They encouraged your people. And Lord, like Joshua and Caleb, they are able to enter the promised land. Sabi mo nga Lord sa word mo, si Caleb, nagkaroon pa siya ng, yung land na binigay mo sa kanya, it's a mountain. It's Hebron, Lord. Doon mo pa nilagay si Caleb. Si Joshua, Lord, nung namatay si Moses, siya yung nag-lead sa people nung nasa promised land na sila. And Lord, yung mga anak nila, they were able to live in the promised land. So Lord, I pray na maging ganun yung spirit namin. That we will be unwavering. Hindi Lord nayayanig. Lord, yung faith namin hindi parang alon. Na minsan mataas, minsan mababa, minsan di namin maintindihan. But we want, Lord, our faith to be unwavering. Nagtitiwala sa pangako mo, Lord. And Lord, kung meron sa amin dito na ito yung first time namin na marinig yung message na to. And Lord, we want to have our unwavering faith. Thank you, Lord Jesus. Because of you, kapag naniwala kami sa iyo, Lord, sabi mo nga sa song kanina, kapag binanggit namin, sa ngalan mo, Panginoong Jesus, may paghilom, may kagalingan, may pag-asa. Lord, kung meron po sa amin dito, na first time itong narinig, and we want to put our faith in you, our unwavering faith in you, Lord Jesus, pagkat ikaw ang nagligtas sa amin, ikaw ang way, Panginoong Jesus, para mahalin kami ng Panginoon. Kung meron sa amin dito, Lord, that we want to put our faith and trust in you, then Lord, may we raise up our hands. So you can raise up your hands and let me pray for you. If you want to have unwavering faith kay Jesus. Lord, maraming salamat, Lord, for the hands raised today. Thank you, Lord, kasi ngayon, hindi na sila yung people of negative spirit, but they now have a different spirit. Because, Lord Jesus, you are with them. Thank you, Lord Jesus, for saving us. Thank you, Lord, kasi habang nakataas yung kamay, Lord, ng mga taong ito, they are putting their faith in you. Na, Lord, anuman yung pinangahawakan nila ngayon sa buhay nila, anuman, Lord, yung promises na binigay mo sa kanila, they will conquer it. Hindi lang, Lord, dahil sa sipag nila, hindi lang dahil sa kanila, dahil, Lord, ikaw ay kasama nila, ikaw ay kasama namin. So, Lord Jesus, right now, we acknowledge you as our Lord and Savior. Lord Jesus, tulungan mo kami na mas makilala ka pa. And Lord Jesus, bigyan mo kami ng mga tao na tutulong sa amin para mas makilala ka pa, para mas mahalin ka pa. So Lord, right now, we make a gesture as Life Cavite that we are of different spirit. Thank you, Lord. We are of different spirit. Hindi kami, Lord, yung magpapadala sa negativity ng world, but we will take on the promised land, Panginoon. Kung ano yung promises na meron ka sa amin, at sa amin, Lord, sa church namin, you are going to bring us into the land. Lord, we pray even right now. We're meeting at Figaro, and we're so thankful, Lord God, for this very excellent place. But Lord, we believe that one day, you will bring us, Lord, into our center. And not just, Lord, center na mag-meet lang kami once a month, pero mag-meet kami, Lord, weekly, daily pa, Panginoon, para i-worship ka. And thank you, Lord, kasi hindi kami matatakot. Yes, Lord, kailangan namin ng pera panlipat. Yes, Lord, kailangan namin ng more volunteers. Yes, Lord, kailangan namin ng more disciples. But we will never waver on your promises for us. Because you have called us, Lord God, to conquer the land. And Lord, thank you because even right now, I can just sense in my spirit that Life Cavite, ngayon, Lord, kapag na-launch yung church, we will be called Life Dasmariñas. Kasi, Lord, hindi lang sa Dasmariñas yung church na meron, but we will even see, Lord, centers. God willing, Lord God, in General Trias, in Maragondon, Lord God, in Imus. Hindi lang sa Cavite, Lord, pero sa mga karatig pang probinsya, at kahit, Lord, sa ibang nations pa, na kami, Lord, dito iilan lang kami dito, Lord, pero iko-call mo kami to share your love, to be of different spirit, so that many more people will hear your name. So that many more people and students, Lord God, ang mas makakilala ka pa. Nababaguhin mo, Lord, yung buhay nila. You will call them from darkness into light.
Thank you, Lord, because as we believe in you, we are not the same anymore. Paglabas namin, Lord, ng lugar na to, hindi na kami yung dati na negative, na walang faith, na walang Jesus sa puso namin. Ngayon, Lord, lalabas kami dito of a different spirit. Believing in you, Lord, unwavering faith in your promises. We thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Alright. Sino sa atin encouraged with our word? So, we still have time. So, it's still 4:17. May food tayo na isuserve. So, remember, break out tayo. Tapos pag-usapan natin yung word kanina. Yan. So, ano lang, get to connect to one another.